Guys, ayan. Nagpa-professional ako ng driver's license. So, ito yung resibo na binayaran ko. So, i-share ko sa inyo anong mga qualifications, anong mga requirements, paano ang process, at kung magkano ang gagastusin sa pagpapa-change classification. Ito yung gagawing professional ang iyong non-pro driver's license. Okay? Ayan. Unang-una, qualifications. Dapat ay holder ka na ng driver's license na non-pro. Kung code A, A1, at least 3 months. Kung code B naman, dapat holder ka na at least 6 months. Ayan, para ma-qualify ka sa pagpapa-professional driver's license. Ayan. Sa requirements, narito yung mga requirements. Kailangan yung original na driver's license mo. Kailangan din yung medical, galing sa medical clinic na accredited ni LTO. Tapos, kailangan din ng TIN ID. Yan, or TIN number. So, kailangan yun kasi patunay na ikaw ay may trabaho. Ayan, or kasi gagamitin mo yung professional, magpapaprofessional ka na eh. Kung wala ka niyan, kumuha ka sa BAR. Kapag meron ka na, ihanda mo lahat ng mga requirements na yon, pumunta ka na sa LTO. So, ito na yung process. Mag-fill up ka sa LTO ng application for driver's license. I-check mo lamang dun yung change classification. Tapos, fill upan mo lang. Lahat ng mga na-check dun, fill upan mo lang. Tapos, i-submit mo sa evaluator kasama yung application for driver's license, medical. Actually, medical na electronic na ngayon. So, diretso na yun sa LTO kahit wala ka nun, alam na nila yun kapag ka nagpa-medical ka. Tapos yung original na driver's license mo, tsaka TIN ID. Submit mo sa evaluator. I-check nila yon kung tama lahat ng mga requirements mo. Umupo ka muna, tatawagin ka, pagbabayarin ka sa cashier. Yan. Then, tatawagin ka sa pinaka-exciting part, exam. Yes, mag-i-exam kayo. 60 items yon, dapat makakuha ka ng 40 na tama, 48 na tama. Tapos, dapat din ay answeran mo ito within 60 minutes or 1 hour. So, 60 items, 1 hour mo sasagutan. Hindi ko niya kailangan magmadali dahil kailangan yung i-analyze. Dapat may pasa mo yon, yung exam, no? So, computerized exam yon. Doon ka sa computer mag-i-exam, pwede ka mamili doon, English or Tagalog. Siyempre, check mo yung saan ka mas fluent, English or Tagalog. Pwede kang mamili doon. Tapos, enter mo yung iyong client ID dito sa iyong resibo na binigay nung binayaran mo. Ayan. Pagkatapos, exam ka na. Kung pumasa ka, proceed sa next process. Kung bumagsak ka, balik ka kinamagahan. Okay? End na ng transaction yon. Ngayon, kung pumasa ka, mupo ka muna, tatawagin ka sa payment ulit, cashier, magbabayad ka. Tapos, mupo ka muna, tawagin ka ulit sa biometric. Pipicturan ka, magtatammark ka, mag-signature ka. Ayan. Pwede mong gamitin yung dati mo pa rin picture, sabihin mo na lang na yung dati ng picture kung gusto mo. Kung gusto mo mas updated, magpa-picture ka ngayon. Okay? Ganun po sa process sa change classification sa LTO. Ayan. Pagkatapos nun, magkano naman ang nagastos ko or magkano ang magagastos mo. Huwag kayong magpapafixer, mapapagastos kayo. Okay? Madali lang naman yung gagastusin mo sa una kong ginastos is medical. Ay, 600. Ayan, medical. Tapos sa LTO, babayad ka ng 425. Babreakdown natin, 100 sa exam, 225 sa replacement fee, 100 sa revision of records. Kaya mabot siya ng 425. So, more or less, ang nagastos ko, nasa 1,000 pesos. 1,025. Ayan. So, saglit ko lang naman siyang pre-process. More or less, nasa 1.5 to 2 hours. Ayan. Kasi medyo konti ang tao. Saan pwede magpa-change classification? Pumunta sa LTO. Walang online. Ayan. Kung may nag-alok sa inyo ng online, fake yun. Ayan. Wala din sa mga mall. Punta ka mismo sa mga LTO offices na nag-i-issue ng driver's license. Dito malalaman mo kung professional siya sa likod. Ayan, tignan natin. Ito. Nakalagay PL or professional license. Ayan. Ngayon, pwede mo siyang isabay sa renewal. Ayan, para isang lakad ka lang. Kung mag-renew ka tapos gusto mo magpa-pro, pwede mo siyang isabay. Okay? Tapos kung may tanong pa, paano kung may demerit points, magpalipas ka muna ng ilang buwan. Meron niyang per code eh. Kung kailan ka pwede
magpa-pro kung may demerit points kayo. Ito yung huli sa LTMS portal, makikita po yun doon. Ayan, then agad-agad din no, kapag nagpa-pro ka, paglabas ko ng LTO, pag check ko yung LTMS portal ko, automatic na siya, naka-pro license na siya, as in update agad. Ayun, ganoon lang po kadali ang magpa-pro driver's license. Kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwedeng mag-comment down below, sasagutin natin. Share is caring!